Mula lansangan, inampun ako ng mayamang mag-asawa pero pinagnakawan ko lang sila. At kinasuhan ng rape ang foster dad ko hanggang sa... Ako si Lena, 30 taong gulang at taga Quezon City. At nais ko ibahagi ang sarili kong karanasan. Lumaki ako sa lansangan. Bata pa lang ako, natutunan ko na ang manlimos at magnakaw para mabuhay. Sa mga gilid ng lansangan lang ako natutulog. 9 years old ako nang makilala ko ang mga kiinikilala kong magulang. Isang araw sa aking pamamalimos ay nasagi ako ng isang magarang kotse at bahagyang nasugatan dahil sa pagbagsak. Ining, ayos ka lang ba? Sabi ng isang magandang babae na may magandang bihis. Love, dalhin na natin siya sa hospital agad, sabi pa niya. Pinuhat naman ako ng lalaki at sinakay sa maganda nilang kotse at doon nagsimula ang maganda kong kapalaran. Dahil pagkagaling sa hospital ay sa kanila na ako umuwi nang sabihin kong wala akong pamilya at sa lansangan ako nakatira na tumakas lang ako sa ampunan. Legal nila akong inampon, pinag-aral, binusog sa pagmamahal at material na bagay. Nung tumuntong ako ng college, nabarkada ako sa mga rich kid na walang alam gawin, kundi ang maglustay ng pera ng kanilang mga magulang. At para makasabay, sa trip ng barkada ay naging suwail ako. Nagnanakaw ako ng pera at alahas ng Mommy Raquel ko. Nagpapalit-palit din ako ng lalaki na para lang nagpapalit ng damit. Bukod pa sa malulong na din ako sa mga bisyo. Ilang beses na halos magmakaawa at umiyak na si Mommy para baguhin ko ang sarili ko. Pero wala akong pakialam sa kanila. Dahil alam ko naman na hindi ko sila kadugo. Hanggang sa tipirin na nila ako sa allowance. Wala ding ATM at credit card, sapat na lang ang bigay nila para sa school allowance. Dahil doon sinubukan ko na tuksuhin si Daddy, Fred. Kasi kahit ito pang daddy ko ay hindi naman kami magkadugo. Mas bata at maganda naman ako, kumpara kay Mommy Raquel. Kaya tiyak kong hindi ako kayang tanggihan ni Daddy kapag tinukso ko ito. Pero iba ang nangyari. Kahit ipinakita ko na sa kanya ang kabuuan ko, ay napahiya lang ako ng tanggihan niya at sabihin na anak daw ang turing niya sa akin. At mahal na mahal niya si Mommy, kaya matuto akong rumispeto. Wala na akong makunan ng pera. Ang mga alahas at pera sa sildi nila Mommy ay nakalagay na sa isang deposit box. Wala na akong mananakaw. Isang gabi na nasa sala ko ay dumating si Daddy. Pasuray-suray. Wala si Mommy noon. Ang alam ko ay umuwi ito sa bahay ng parents niya at dumating galing Australia ang kapatid niya. Inihatid ko si Daddy sa silid nila. Inihiga at hinubaran ng lahat ng kasuotan niya. At ganun din ang ginawa ko sa aking sarili. Saka ako yumakap sa kanya hanggang sa makatulog na din. Naalimpungatan ako dahil sa mga sigaw ni Mommy sa naabutan. Ako naman ay nag-best actress na kunway sinamantala ni Daddy. Sa galit ni Mommy pinalayas ako at si Daddy sa bahay. Kinasuhan ko naman si Daddy ng rape pero sa huli ay natalo din ako. Hindi ko naman alam na nagpalagay na din pala sila ng CCTV sa kwarto dahil palaging ninanakawan. Lumabas pa tuloy ang ibang mga kawalang hiyaan ko. Kaya naman pala naging maingat na sila sa mga alahas at cash sa kwarto nila. Matagal na pala nilang alam na ako ang nagnanakaw. Wala nang tumanggap sa akin. Wala nang niniwala. Walang nagmamahal. Wala na din ang aking mga barkada at mga peking kaibigan. Maging ang aking boyfriend ay agad akong ikinahiya at hiniwalayan. Kahit saan ako mag-apply ay wala akong makuhang trabaho. Kaya hindi ko akalain na babalik pala ako sa lansangan. Doon ko muling naranasan ang matinding gutom, pag-iisa at kawalan ng pag-asa at halaga. Kagaya nung bata pa ako, namayat ako, umitim, pumangit at nagkaroon ng mga sugat sa balat. Halos sumuko na ako sa buhay. Lumipas pa ang ilang taon. Tuluyan nang hindi ako makaahon sa lansangan, karma ko siguro yo. Hanggang isang araw, sa gitna ng kahirapan, nakita ko silang muli. Ang foster parents ko, hindi sila lumapit para husgahan ako, kundi para yakapin. Lena, kahit anong mangyari, anak ka pa rin namin. Uwi ka na. Sabi ni Mommy Raquel na umiiyak. Niyakap din ako ni Daddy Fred. Sige na anak, bumalik ka na sa amin ng mommy mo. Matagal ka na din namin hinihintay umuwi sa atin. At doon ako tuluyang bumigay, hindi sa kahihiyan, kundi sa pagsisisi. Taos-puso akong nagsisi at humingi ng kapatawaran sa aking mga magulang. Akala ko hindi ko na mararanasan ang tawagin muling anak. Pero bumalik sila para sa akin gaya ng dati supportive at mapagmahal na mga magulang. Pero hindi naging madali. Sa unang linggo lagi akong kinakabahan. Iniisip ko na baka bantayan nila bawat kilos ko. Baka hindi nila ako pagkatiwalaan. Isang gabi, kinausap ako ni Mommy nang kumatok ito sa silid ko. Alam mo anak, hindi na namin iniisip ng daddy mo ang mga mali mo noon. Ang iniisip namin ay paano ka tutulungan ngayon.
Pero ikaw, kailangan mong matutong tulungan din ang sarili mo, anak. Sorry po, Mommy, natatakot lang po ako na muling magkamali. Maraming salamat po sa inyo ni Daddy sa muling pagtanggap sa akin. Doon ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi pala sapat na binigyan nila ako ng pangalawang pagkakataon. Kailangan ko ring kumilos at patunayan na karapat-dapat ako dito. Unti-unti nagsimula akong magbago. Natutunan kong maglinis ng bahay, magluto ng simpleng ulam kahit may mga kasambahay naman. Maliliit na bagay lang. Pero bawat araw na lumilipas, ramdam kong unti-unting nabubuo muli ang tiwala nila sa akin. Pinakamahirap bumalik sa dati. Lalo na kung lahat ng tao alam ang nakaraan. Muli akong bumalik sa pag-aaral ang may dedikasyon at sinigurong tamang landas na ang aking tatahakin. Ayoko nang mabigo muli ang mga magulang ko sa akin. Sa paaralan nakilala ko si Paulo. Tahimik lang siya, palaging nagbabasa. Pero palagi rin siyang handang tumulong. Noong una, hindi ako makatingin sa kanya. Natatakot ako na baka malaman niya ang nakaraan ko. Pero ang kapalaran na ang kusang naglalpit sa amin. Siya ang unang lumapit at nag-alok ng pagkakaibigan na ikanatuwa ko. Hanggang sa unti-unti na kaming naging lubos na malapit, ipinakilala ko siya sa parents ko. At tuwang-tuwa naman sila dahil maganda ang asal ni Paulo. Naglakas loob na din akong ipagtapat sa kanya ang mga nagawa ko sa nakaraan. Ang aking pinanggalingan na lansangan na hindi talaga ako anak mayaman. Salamat at tinanggap pa rin ako ni Paulo sa kabila ng lahat. Nakahinga ako ng maluwag at tuluyan nang nawala ang takot ko na baka hindi niya matanggap ang aking nakaraan. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsisikap, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Sa araw ng graduation, naroon ang foster parents ko nakangiti, may luha sa mata. Naroon din si Paulo. Hawak ang kamay ko at masaya para sa akin. At sa harap ng altar, ilang taon matapos ang lahat ng pagkakamali, ako at si Paulo ay ikinasal. Ngayong may asawa na ako, may pamilya, at higit sa lahat may bagong buhay. Ang dating batang lansangan na naligaw ng landas, natagpuan na rin sa wakas ang tunay na kahulugan at halaga ng buhay. Thanks for sharing my story, Ella. Sender, Lena from Quezon City.